Ilang uri ba ang CWR? Okay po, types of CWR. Meron bang ibang klase ng CWR o yung Certificate of Wildlife Registration? Okay po mga kahabi, ito yung ating pag-uusapan sa video nito. Okay po, mapagpalang araw mga kahabi. So, yun nga, marami sa atin mga kahabi na nalilito regarding po sa CWR o yung Certificate of Wildlife Registration sa pag-i-issue ng DOS o DOD o Deed of Sale at Deed of Donation. Mayroon daw kasi hindi pinahintulutan, mayroon naman nahuhuli dahil kailangan pa ng ibang permit kahit na may CWR. Okay po, so yun po ang ating pag-uusapan sa video ito. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, dahil ang topic natin dito at ang content natin ay regarding po sa buhay mag-iibon. Okay po, tara, pag-usapan natin kung ilang uri ba ng CWR ang ating kailangan. Let's go, let's go! So, kahabi, nag-share sa atin si kahabi Paulo Analin Ilago regarding po sa CWR sa kanilang area sa Ilocos Sur, Region 1. So, ito po yung kanyang message sa akin. Basahin ko lang po. Baka po pwede ninyo i-vlog yung types of CWR holder upon application. Meron po kasing for CWR personal pet only, CWR business type, and CWR commercial type po para maliwanagan yung mga CWR holder. Sir, if even me, nalilito kasi sabi ng DNR, Ilocos Region, di daw po talaga allowed mag-issue ng deed of sale ang CWR holder if during application ay for personal pets ang purpose ng apply. Kaya po medyo magulo. Sana po ay may paliwanag ninyo po ito, sir. Salamat po. Ang allowed lang daw po ng CWR na mag-issue ng deed of sale ay yung nag-apply ng CWR pero ang purpose po ay for business type. Salamat po. So ito po yung katanungan ng ating kahabi na si Paulo Analin Ilago. Shout out po sa inyo. Siya po ay taga Ilocos Sur, Region 1. So okay po. So para po maliwanagan tayo kung ilang uri ba ng CWR ang meron na ini-issue ang DNR. Okay po. Dahil marami sa ating kahabi din na merong CWR din, meron CWR pero nahuli rin siya nung nagbenta siya ng non-CITES species dahil hinahanapan naman siya ng selling permit. So medyo magulo mga kahabi. So ngayon lilinawin natin kung ano nga ba ang mga uri ng CWR holder. Okay po? So noong una-una, nung sa NCR po, ay isang uri lang ng CWR, yung Certificate of Wildlife Registration. Doon po ako nag-avail sa CWR holder ng Sitacula Creamery Indian Ringneck. Okay po? So, itinabel ko from Quezon City hanggang sa Region 5. At ito po ay may kalakip na land transport permit, LTP, kasi hindi po natin matatravel ang mga ibon pag wala pong LTP. So, inisyuan siya ng DNR. So, sa madaling salita, ay inaalaw ng DNR NCR na mag-issue sila ang CWR holder ng deed of sale. Okay po, dahil nakarating naman sa akin yung ibon at ito po ay aking pinarehistro sa Region 5, Senro Ginubatan. Shoutout po sa mga Senro Ginubatan dyan. Maraming po salamat sa inyong pag-assist ng aking CWR. Tapos na-issuehan naman po ako, to make a story short, na-issuehan naman po ako ng
ng Certificate of Wildlife Registration. So, isa na po akong isang CWR holder. Ngunit, dito sa tanong ng ating kahabi na si kahabi Paulo ay gusto natin i-confirm kung ang mga policy ba at mga rules and regulation ng DNR ay systemized o isa lang pangkalahatan or merong bawat region or bawat DNR na nasasakupan ay may kanya-kanya silang mga policy. Katulad nga ng sa Region 1 ay merong silang policy daw na 3 uri ng CWR. Yung CWR for pet at CWR for business at saka for commercial purposes. So may 3 silang uri ng CWR. Dito naman sa ating kahabi na isa nating kahabi ay nahuli din siya na CWR holder naman po. So ano nga ba yung pagkakaiba? So ito yung katiyakan sa ating mga katanungan, mga kahabi. Para maliwanagan din po ako para sa mga pangkalahatan na mga meron ng CWR ay nag-email po ako sa Senro Ginupatan Region 5 para po sa klarifikasyon ng uri ng CWR. So ito po yung aking email. Isang makalikasang araw po, isang mapagpalang araw. Ako si Olen Avery at iba pa, Noelo Eruma yung real name ko, isang CWR 2024-2 holder at located po ang Olen Avery sa Barangay Maunon, Ligaw, Albay. Meron lang po sana akong nais maliwanagan patungkol sa aking pag-aalaga ng mga endangered species. Ilang uri po ba ang CWR holder? At kung nais ko po magbenta ng mga progenies ng aking mga naparehistrong mga endangered species na non-CITES, need ko po bang kumuha ng panibagong permit for selling or for business or for commercial purposes? Registered non-CITES, Sitacula cremerie, Indian ringneck, Nympicus hollandicus, Kakatail. Okay po, so ito po yung mga non-CITES appendices na aking naparehistro. Marami pong salamat sa inyong katugunan para sa malinaw ng mga hakbang at hindi ako lumabag sa RA 9147. At gusto kong tumalima sa lahat ng rules and regulation, guidance and policies ng Senro Ginupatan. Mabuhay and God bless. So ito po yung ating paglinilaw, hindi lang mga kuro-kuro o hindi lang mga sabi-sabi. So nag-direct message, nag-direct email po ako sa Senro Ginupatan Region 5. So ito po yung kanilang tugon sa atin. Ito po yung tugon sa atin. Isang makalikasang umaga sa iyo, Noel. Regarding po sa tanong ng pag-aalaga ng wildlife, kung ilang uri ng CWR holder at kung nais mo pong magbenta. The Indian ringneck parrot is listed as least concern on the IUCN. Ito pa yung International Union of Concern of Nature Red List, meaning it is non-currently considered globally treated due to its large population and wild distribution across its native range. Maaring hindi po siya endangered. Okay po? So, yun po ang deklarasyon ng IUCN sa Sitacula cremerie o yung Indian ringneck na least concern. Pero, meaning, hindi na raw siya endangered. Okay po? Dahil marami na rin pong na-distribute sa wild. Isang uri lang naman po ang CWR. Okay po? So mga kahabi, malinaw po sa Region 5 na isang uri lang ng CWR. All wildlife acquired, purchased from legal sources, facilities with wildlife farm permit, wildlife collectors permit, certificate of accreditation and registration, memorandum of agreement, or any DNR clearance permit shall be registered. Okay po? Ito yung mga uri ng mga permit. Pero ang CWR or Certificate of Wildlife Registration
ay iisa lang po. Meron tayong wildlife farm permit, meron tayong wildlife collectors permit, meron tayong certificate of accreditation and registration, at meron din pong MA o yung MOA, Memorandum of Agreement. Ito yung mga clearance and permit na ini-issue ng DNR. So sa tanong natin ay iisa lang po ang CWR or yung Certificate of Wildlife Registration. Ito pa po ang magandang tugon ng Senro Ginubatan. Maraming po salamat. Yes po, pwede kayong magbenta ng inyong registered wildlife. Classified naman as non-CITES at less concerned naman ang inyong alaga. Maraming pong salamat, DENR Senro Ginubatan. Region 5. Maraming po salamat sa inyong kalinawan ng sagot. So ito mga kahabi ay isang uri lang ng CWR dito. Hindi ko po nilalahat ng region. Dito sa Region 5. Okay po mga kahabi. So, ayon po kay Kahabi Paulo, sa Region 1 po ay may 3 uri ng CWR. Okay po. So sa amin po, sa Region 5 ay isang uri lang ng CWR. At pinahintulutan kami mag-issue ng deed of sale, deed of donation, yun lamang na mga progenies ng aming naparehistrong non-CITES non-CITES. Kasi ang Sitacula cremerie at ito daw po ay hindi na kinaklasify as endangered species. Kasi marami na raw po na-distribute sa wild. Okay po? So, least concern na lang ang kanyang conservation status ayon sa IUCN, International Union of Conservation of Nature. Okay po, mga kahabi. Hope meron tayong mga natutunan. Ito na lang kahabi, kung ano po ang region kayo nasasakupan ay maaari sumangguni kayo sa DNR ninyo or sa region nyo or tumawag kayo sa hotline na 888 at meron po sila mga telephone number or meron silang email, mag-email po tayo para sa ating concern kung ano po yung ating nais na malaman patungkol sa Certificate of Wildlife Registration Holder. Okay po, para malinawan tayo, so by region, hindi ko siguro yung policy nila ay pangkalahatan regarding sa pag-i-issue ng CWR or depende sa region ng kanilang policy, rules and regulation, guidelines. Okay po, ng DNR bawat region. So para malinaw po mga kahabi, at kung saan man tayo nasasakupan, ay sumangguni, mag-email tayo or mag-message tayo sa DNR na ating nasasakupan para po sa paglilinaw. Pero sa aking experience, ito na nga po, ang DNR mismo ang tumugon ng kasagutan sa ating mga katanungan. Maraming po salamat. Ganun din po ang gusto ko ring i-share ng ating experience naman ng isang kahabi sa Region 4A. Meron din po silang pagkakaiba ng policy, rules and regulation regarding sa pag-i-issue ng deed of sale. Sa kahabi Edsmini Aviary, ang sabi niya, kung kukuha ka naman ng selling permit, sobrang bigat ng requirements na halos iilan lang ang nakaka-comply. Paano ka makakakuha ng selling permit kung sobrang bigat ng requirements ninyo? Lahat naman ng mag-iibon gusto na sa legalities. Pag ganyan parang kriminal ang mga mag-iibon kung i-set up at uhulihin ganun na lang. Where hobbyist, hindi kriminal. Okay po. So ito yung kanyang concern si Kahabi Edsmini Aviary. Siya po ay isang CWR holder. Nahuli daw po siya dahil wala daw po siyang selling permit. Okay po, so ibang usapin na naman to, ibang region, Region 4A na nagsasabi
na pag tayo ay mag-i-issue ng deed of sale sa Region 4A, ito po ay taga Cavite, Calabarzon ba yun, sakop niyan, ay kailangan pa kumuha ng selling permit para mapahintulutan na mag-issue ng deed of sale. So, sabi niya, ay mahirap din daw kumuha ng selling permit dahil napakadami ng hinihinging mga requirements. Ito po ay ayon kay Edge Mini Aviary. So, paglilinaw lang po mga kahabi, so siguro tinitimbang-timbang natin na bawat DNR region ay may kanya-kanyang mga policy. So, ganun pa man, ay tayo na lang po ay sumangguni sa mga DNR na ating nasasakupan kung ano po yung ating region para maliwanagan po tayo kung anong uri at kung ilang uri ng CWR o yung tinatawag na Certificate of Wildlife Registration. Okay pa. Para sa kaliwanagan ko ay nag-message din po ako kay Sir Kahabi Edge Mini Aviary. Saan raw po ito makukuha, sir? Ang sabi ko. Ang reply niya sa akin is sa DENR. Sabi niya pa, nako, sobrang hirap kunin yung permit na yan. Butas ng karayom yan bago ka i-approve. Okay po? Tapos, ang sabi niya pa ay inquire po kayo sa penro ninyo. So, meaning to say, bawat penro or senro ng bawat region ay siguro, marahil, ay may kanya-kanyang mga policy, rules and regulation. So maraming po salamat Kahabi Edge Mini Aviary sa inyong pagbabahagi patungkol sa selling permit. At ganun din po kay Kahabi Paulo ng Region 1 ng Ilocos Sur sa kanyang pagbabahagi naman ng uri ng CWR. Okay po mga Kahabi. So sa amin, pagkaklaro lang po, ay isang uri lang ng CWR holder. Ngayon kung CWR holder na tayo, ay pwede na tayo, binibigyan tayo ng authority na mag-issue ng deed of sale or deed of donation na progenies lang hindi po yung naparehistro natin. Yung mga paanak lang ng ating naparehistro na non-CITES species. Okay po? So maaring hindi na ideklara ang Psittacula primary or Indian ringneck as endangered species. Ayon po ito sa DNR dahil marami na raw pong itong na-contribute sa wild. Okay po, yun po ang ating katugunan. Maraming po salamat sa inyo mga kahabi. So muli, sa Region 1 ay may tatlong uri daw po ng CWR. CWR for personal pet, CWR for business, at CWR for commercial purposes. So, mas malinaw, mas maganda, sumangguni tayo sa mga DNR na ating nasasakupan para po sa klarifikasyon. Okay po, so hope meron tayong natutunan kung ilan uri nga ba ang CWR o yung Certificate of Wildlife Registration. So mga kahabi, kung nagustuhan itong video na to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po tayo sa mga video nating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. Okay po, so maraming po salamat sa inyong suporta. Shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin, sa mga silent viewers at sa mga patuloy na mga kahabi natin na patuloy na sumusuporta sa ating munting channel, Olen Aviary at iba pa. Mabuhay, maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. Lapit na naman.